Ready na ho ba tayo makinig ng message this morning? Ayan, oh. Alam niyo ho, ang isa sa mahirap ipaliwanag, ay ang akala natin madali lang ipaliwanag, pero ang mahirap ipaliwanag ay ang pag-ibig. Ano? Parang yung pag-ibig, napaka-basic lang. Parang alam natin lahat. Pero ang hirap po niya ipaliwanag. Actually, bata pa lang tayo, we are trying to explain what love is. Di ba? May mga slam book, ganyan. Ano ba talaga ang pag-ibig? Ano? Madalas, iniisip natin, alam ko na yan kasi naranasan ko na yan. Ano, kaya ko yan, magmahal. Pero we think we already know it, and yet, we often fail in love. Ano? We often fail in love. Marami pong nabibigo pagdating sa pag-ibig. Agree ho ba kayo doon? Maraming nabibigo pagdating sa pag-ibig. Akala natin, alam na natin yan, pero maraming nabibigo dyan. We fail in love. And because we don't have that, yung malinaw na paliwanag tungkol dyan, yung mga tao po may ideas about love. Let me give you some examples. Una ho, naniniwala ba kayo rito? We fail in love. So naniniwala ho ba kayo rito? Love at first sight? Sino naniniwala? Sino na love at first sight na? Sino naniniwala ho dyan? Love at first sight. Ako po, hindi po ako naniniwala sa love at first sight. Kasi nakita mo lang, mahal mo na. Pwede ba yun? Uy, mahal ko na siya. Nakita mo lang, mahal mo na. Siguro because love is deep, no? Hindi naman pwedeng nakita mo lang, mahal mo na. Siguro pwede yung like at first sight. Baka tanggap ko pa yon. Like at first sight, na you like the person, but not love. Love is not, tawag dito, express, or you don't feel love just because you saw the person. Ano? Love at first sight, I don't believe that. Meron nga pong isa pang kanta na popular sa atin, na meron ding wrong idea ng love. Ano? Sabi dyan, the greatest love of all is easy to achieve. Madali lang pala. Learning to love yourself is the greatest love of all. Yan ba yung greatest love? Yung mahalin mo sarili mo? No. It's easy to love ourselves. Tama po ba? It's easy. It's normal for people to love themselves. Kaya nga easy to achieve eh. Pero that's not the greatest love of all. Alam niyo pong greatest love? Yung pagmamahal natin sa Diyos. Ang pinakamataas na relasyon na pwedeng maging relasyon ng tao, yung relasyon niya sa Diyos. It's not the relationship that you have with fellow human beings. It's the relationship that you have with God. So I don't agree with that. At madalas po kaya nag-fail tayo sa love kasi yung love, binabase natin sa feelings natin, hindi sa commitment. Sa feelings. Kaya minsan, pag itong feelings na to, hindi ito intense, we fail in love. Yung spark po, hinahanap natin kasi nawawala ng spark. Sasabihin ko po sa inyo, yung spark nauubos yun. Pero yung commitment, anuman ang mangyari, sa hirap at ginhawa, sa pagpapalat kahirapan, maganda itsura o hindi na, dahil may commitment, mahal pa rin niya. Tama po ba? Mahal mo pa rin ba siya kahit nagbago ng itsura? Kasi hindi sa feelings yung pinagbabasihan mo. Kailangan ang love is all about commitment. Commitment is deep, and that is love. Alam niyo ho, maraming nag-fail pagdating sa pag-ibig. Pero lahat po tayo, kaya nating magmahal. Kaya natin. We all have the ability to love. Bakit po? Ano na sa atin yan? Natural na sa atin. Kaya nating magmahal. Kaya nating magmahal. Ang tanong, saan natin ibibigay yung pagmamahal natin? Yun ang tanong. Minsan, may nagtanong sa Panginoong Jesus. Hindi love ang tinatanong niya. Ang pinapa-explain niya sa Panginoon, ano yung pinakamatinding utos, pinakamataas na utos. Maybe some of you are already familiar with these verses. Sabi diyan, one of them, an expert in the law, tested him, referring to Jesus, with this question. So meron pong dalubhasa sa batas, siguro attorney to sa panahon nila, at gustong subukin ng Panginoon. So tinanong ang Panginoon, Teacher, which is the greatest commandment in the law? Panginoon, ano ba yung pinakamataas na utos sa lahat? Greatest commandment. And Jesus surprisingly answered
differently. Ang sagot ng Panginoon, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And second is like it." Parang ganun din. "Love the Lord your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments." So Jesus was explaining to him what love is all about. Ano? He's explaining love. Now, nung nagpapaliwanag ang Panginoon, nagtataka po ako, tinatanong nung expert of the law kung ano yung greatest commandment. Ano sinagot niya? Greatest love. Greatest love. Pero habang yan po ay pinag-aaralan ko, naisip ko, bakit ganon? Yeah? Bakit kailangan maging utos, maging utos ang pag-ibig? Pwede ba yon? Inuutos sa iyo yung pag-ibig? Nung una, naiintindihan ko siya na ganon, parang, utos pala ang pag-ibig. No, mahalin mo ang Panginoon, greatest commandment, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, lakas at pag-iisip. No, pag inutos, mahirap maintindihan ng love pag inutos ng ganon. When it is understood in that concept, na inuutusan akong mahalin siya, baka mapilitan lang, napopwersa. Di ba dapat ang pag-ibig kusa? Tama po ba? Kusa. Or ang pagsunod kusa. Jesus was asked about the greatest commandment, but he answered what the greatest love is. Anong ibig ko sabihin dyan? Love is not commanded, rather love is the answer to the commandments. Kasi tinatanong po nung expert of the law, ano pinakamataas na utos? Ang sagot ni Lord, yung pinakamataas, hindi pinakamataas na utos sinagot niya, pinakamataas na pag-ibig. Dahil pag may pag-ibig ka, magagawa mo yung utos. Amen o ba doon? Magagawa mo yung utos, masusunod mo ang utos ng Diyos kung mahal mo ang Diyos. Ganun po siya, pinapaintindi ng Panginoon. Mahihirapan kang intindihin yung utos kasi kung wala kang pagmamahal. Pero kung mahal mo ang Diyos, madali na lang sumunod sa utos ng Diyos. Sige pa, palakpakan natin ang Panginoon. Sino sa inyo, mahal niyo ho ang Diyos? Mahal niyo ang Diyos? So, paano niyo minamahal ang Diyos? Sige nga po. How do you love God? If you love God, then how do you love Him? Paano natin siya minamahal? Nakita ko po, yung pagmamahal sa Diyos ay nakaugnay dun sa utos ng Diyos. No? His loving God is connected to the commandments of God. Kaugnay pala nun yung utos ng Diyos, yung pagmamahal sa Diyos. Because how do we love Him? We love Him through our obedience. Minamahal natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Kanya. No, it's connected to His commandments. Sabi po niya diyan, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment." Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, lakas at pag-iisip. Ito yung pinaka-greatest na command. Kasi pag nagawa mo tong mahalin ang Diyos, lahat ng utos na yon hindi na magiging mahirap para sa iyo because you love Him. Commandments are necessary for you to love God. Yung utos pala ay mahalaga para mamahal mo ang Diyos. Kasi iba po yung pag-level ng mahala natin dito eh. Di tayo pwedeng, di ba may utos tapos mamahalin. Sa Diyos po iba. Yung utos niya, pag sinunod natin, doon natin siya nagagawang mahalin. So sabi mo sa katabi mo, sumunod ka sa Diyos. Sumunod ka sa Diyos. Kasi doon mo siya mamahalin eh. Sa pagsunod mo sa Kanya. Commandments are necessary for you to love Him. Kailangan yun. Kailangan yung utos para doon mo express yung pagsunod mo sa Diyos. Halimbawa po, pagbibigay, utos yan ng Bible eh. Magbigay ka, pag sumunod ka, minamahal mo ang Diyos. Magbigay ka sa kapwa mo, magpatawad ka, utos din ho yan. Pag ginawa mo yon, doon mo minamahal ang Diyos. Sinusunod mo yung utos niya eh. Sinasabihan tayo na i-share natin ang gospel kasi yun yung nasa heart ng Panginoon. Makakilala ang tao sa Kanya. Then, when we do it, we express our love for Him. Bakit? Pambira. Pag mamalasakitan mo yung mga taong hindi mo naman kaano-ano. Di ba? I-share mo pa ang Panginoon sa kanila. But if you love Him, you would understand it.
na kailangan kong gawin to. Holy living. Utos sa atin yan. Sabi sa Bible, be holy for I am holy. Mamuhay tayo ng banal kasi ang Diyos ay banal. So yung mga utos na yan, kaya pala may utos ang Bible. Una, dahil sa ikabubuti natin yon. Pangalawa, dito natin pinapahayag gano'n natin kamahal ang Diyos. We express our love for Him by obeying Him. So, marami pa po siguro, kulang lang tayo sa panahon. Ano po? Kaya ano po sabi sa Bible? Malinaw na malinaw ang Bible. Kung mahal natin ang Diyos, ano po sabi dyan? Susundin natin ang Diyos. Sabi ni Jesus, if you love me, you will obey my commandments. Kung mahal niyo ako, sundin niyo ako. Sundin niyo ako. Mahal niyo ako eh. Iba pa lang sa Panginoon, ano? Yung pagmamahal natin sa Kanya, nakikita ng Diyos sa pagsunod natin sa Kanya. Gaano man kahirap kung mahal mo ang Diyos, sundin mo ang Diyos. Gaano man to kahirap. Naalala niyo si Abraham? Si Abraham, napakahirap ng inutos ng Diyos. Ialay mo yung kaisa-isa mong anak sa akin. Ang hirap nun ha. Kaisa-isang anak mo. Ibibigay mo sa Diyos. But Abraham showed this love for God and his faith in God because he is willing to give his only son to the Lord. Nung akmang iaalay na niya sa Diyos si Isaac, alam niyo, pinigilan siya ng Panginoon and nakita na ng Diyos ano ang heart ni Abraham. Gaano man kahirap, susundin niya ang Diyos kasi mahal niya ang Diyos at nananalig siya sa Diyos. Kapatid, hanggang saan natin kayang sumunod kaya sa Diyos? Masunurin ba tayo sa Kanya? Or are we just saying we love Him and we don't obey Him? Pwede bang mangyari yun? Na mahal natin ang Diyos pero hindi natin sinusunod ang Diyos? Pwede ba yun? Kasi sa buhay natin, madalas may mga karibal ang Diyos, no? Sa buhay natin. But before that, sabi rin po sa 1 John 5:3, loving God, sino dito mahal niyo ang Diyos? Loving God means keeping His commandments. Loving God means keeping His commandments. And His commandments are not burdensome. Hindi kabigatan kasi mahal mo na ang Diyos eh. Nagiging kabigatan ang utos ng Diyos kapag hindi mo siya mahal. Diba mo sa magulang lang at anak, kung mahal mo ang magulang mo, pag inutusan ka niyan, hindi kabigatan ang pagsunod mo sa kanya. Tama po ba? Kasi mahal mo eh. Pero kung hindi mo mahal, magdadabog ka. Kasi nag-games ka pa. Inuutosan ka na niya. Hindi pa tapos yung games mo. Di ba? Magmamaktol ka kasi inuutosan ka, may ginagawa ka pa. Pero kung mahal mo, naiintindihan mo. Hindi magiging kabigatan sa'yo. Ganon din po sa Panginoong Diyos. Kung may inutos man siya sa atin, hindi yun kabigatan sa atin. Naiintindihan natin yun. Bakit? Mahal natin ang Diyos. Sinusunod natin siya. It's not burdensome to us. At nagiging mahirap minsan ang mahalin ng Diyos kasi may mga karibal ang Diyos sa buhay natin eh. Yeah. Minsan mahirap mahalin ng Diyos kasi marami siyang karibal. Naligaw na ba kayo na may karibal kayo? Tapos, mas lamang sa'yo. Pero syempre, wala namang lalamang kay Lord. Kaya lang, nabubulagan tayo minsan sa pagmamahal. Diba? Yung kala natin ito magbibigay ng kabuluhan, kaligayahan sa atin, pero hindi pala. Higit ang pag-ibig ng Diyos. Ano ho? Now, may mga karibal ang Diyos sa buhay natin. Una po, siguro hindi na kayo masusurprise, ang unang-unang minimension ng Bible na karibal ng Diyos sa pagmamahal natin sa Kanya ay pera. Pera. Di ba sabi, you cannot serve two masters. You cannot serve both God and money. It's plain and it's outright, money. Sabi nga po sa Bible, for the love of money, love ha? Pwede palang mahalin ng taong pera. For the love of money is the root of all evil. Hindi masama ang pera. Ang masama, pag minahal mo siya. Mas pinahalagahan mo siya kesa sa Panginoong Diyos. For the love of money is the root of all evil. And we cannot serve two masters. We cannot serve both God and money. So malinaw po ang Bible, ang pera pwedeng karibal ng Diyos. Kaya pala, pag naghahandog tayo sa Diyos, inaalay natin ang perang meron tayo. Bakit?
Ito rin yung kapahayagan na hindi ka nagmamahal sa salapi. Dahil pwede talagang mahalin ng tao yan sa buhay niya. For what benefits it could give you. People tend to love money. So kaya pala pag sumasamba tayo, naghahandog tayo sa Diyos ng pera. Bakit? Sinasabi natin na, Lord, ikaw ang mahal ko, hindi ang perang ito na ibinigay mo. Minsan, mas mahal natin ang pamilya natin sa Panginoon. Totoo po yan, makakabasa kayo sa Bible ng passages na nagsasabi, alam niyo, ang pamilya minsan nagiging karibal ng Diyos sa ating buhay. Of course, ang unang ministry natin, pamilya. Nagpapahalaga ang Bible sa pamilya. Tama po ba? Nagpapahalaga. Mahalaga po ang pamilya. Hindi po yan babaliwalain ng Diyos. Mahal ng Diyos ang pamilya natin. Kaya lang, minsan, sa sobrang pagmamahal natin sa pamilya natin, nandun na yung ating puso. Ano po, hindi na po ang Panginoon ang una. Ang una nating mamahalin ang Panginoong Diyos. Amen po ba? Second na lang yung pamilya natin. Agree ho ba kayo? Kasi di dapat sinabi niya, love your family with all your heart, mind, soul, strength. Hindi, ang unang-una talaga Diyos eh. Kaya lang, syempre, mahal naman natin ang pamilya natin. Kaya lang, nagiging karibal nga ng Panginoon minsan. At yung ating mga pangarap. Ano po? Hindi masamang mangarap, hindi masamang pamilya, hindi masamang pera. Pero yun nga, nagkakaproblema tayo. Hindi natin nauunawaan kung minsan, gaano kahalaga ang magmahal ng Diyos. Ang magmahal sa Diyos, minsan, nagiging kapalit sa pagpurso natin ng pangarap, yung pagmamahal natin sa Panginoon. Ano po? Kaya yun ang mahirap, hudyaan. Now, don't just love God with your words. Madali pong magsalita. Tama po ba? May I love you na ba sa'yo, tas di naman niya ginawa? Nangyari na ba sa'yo yun? Mahal ka niya, pero sinabi lang niya. Pero hindi mo naramdaman, hindi mo nakita. Kasi madali lang mo magsalita. Katulad ng ginagawa ko, dali lang magsalita. Pero kailangan patunayan mo yun sa gawa natin. Ano po? Don't just love God with your words. If you love Him, obey His commands. Minsan ang Panginoon nagsabi ng ganito, medyo mabigat. Ano sabi ng Panginoon? So why do you keep calling me Lord, Lord? Bakit niyo ako tinatawag ng... So siguro lahat naman tayo naglo-Lord, ano? Tama po ba? Kasi madali lang magtawag ng Lord. Pero sabi ng Lord, why do you keep calling me Lord, Lord, when you don't do what Hindi mo naman ginagawa yung sinasabi ko eh. Bakit mo ako tinatawag ng Lord? So it's a rebuke for people who calls Him Lord but not really doing what He says. Not really obeying God. So, mga kapatid, madaling sabihin Lord. Pero, kailangang sundin natin si Lord kung talagang Lord natin siya. Amen po ba? Kaya ulitin ko, sabihin mo sa katabi mo, sundin mo si Lord. Sundin mo si Lord. Kasi doon niya makikita na mahal mo siya. Doon niya makikita na mahal mo siya. Susunod ka sa Kanya. Pangalawa, don't just love God through your obedience. Love God by loving others. Hindi pa po natapos mag-explain si Lord. Nung ine-explain niya, dinugtungan pa niya. Ano yung dinugtong niya? Sabi pa niya, and second, teka muna, isa lang naman. Pero, and second is like it kasi connected din siya. Love your neighbor as yourself. So again, it's automatic for us to love ourselves. And if you don't love yourself, it's a big problem. Ano? Love your neighbor as yourself. And the law and the prophets hang on these two commandments. So dinagdagan pa ni Lord, kung mamahalin niyo ako, para masusunod niyong utos, mahalin niyo ako. At teka muna, huwag niyo lang ako mahalin ha. Mahalin niyo rin ang kapwa niyo. Mahalin niyo rin ang iba. We need to love others as well. If we want to love God, we need to love others as well. Mahalin din natin ang iba. Parang package deal po yan. Imposibleng mahalin mo ang Diyos nang siya lang. It is impossible to love God without loving others. Kailangan mahalin din natin ng iba ang ating kapwa. Mahirap ba magmahal ng kapwa? Mahirap ba? Mahirap kung hindi mo gusto.
yung kapwa mo. Our love should be deep and wide. Deep because you love God, it's also wide. Hindi nagtatapos sa Diyos. Kailangan mahalin mo rin yung iba. At paano yun? Paano ba natin mamahalin ang kapwa natin? Paano ho? How do we love others? If we want to love others, di ba? We should serve others. Paglingkuran natin. Yeah. Paglingkuran natin ang kapwa natin, doon natin sila. At paano yun? Paano ba tayo naglilingkod sa Diyos? We serve God by serving others. You don't see God visibly. So, as you serve other people, you are serving the Lord. Doon mo na paglilingkuran ang Diyos. Hindi mo naman makikita ang Diyos eh. So, paano mo siya paglilingkuran? Kung paano mo pinaglilingkuran yung kapwa mo, doon mo rin pinaglilingkuran ang Diyos. Serve God by serving others. Love your enemies. Kapatid, may kaaway ka ba? Tanong mo katabi mo, may kaaway ka ba? Sana hindi kayo magkatabi, baka magkagulo ngayon. Anyway, love naman ang tinuturo. Kung may kaaway ka, kapatid, mahalin mong kaaway mo because we need to love deeply and widely. We need to love deep and wide. Kailangan hindi lang Diyos ang mahal mo. Mahal mo rin ang kapwa mo. Hanggang saan? Hanggang sa kaaway mo. Alam mo ba yung kaaway mo, love ni Lord yan? Sabihin mo sa katabi mo, love ni Lord ang kaaway mo. Love mo rin ba? Love mo rin ba? O si Lord na lang magmamahal dyan. Di ba? Yung kaaway mo, love ni Lord yan. Dapat love mo rin siya. At bakit ko siya mamahalin? Sige nga, ang tanong, ba't ko siya mamahalin? Kasi mahal mo ang Diyos. Doon pa rin ang bagsak nun, kapatid. Kaya ko siya mamahalin kasi mahal ko ang Diyos. There's no other reason to love your enemies. Think of any reason why we should love our enemies. Lahat ng reason ayaw mo eh. The only reason I think that we would be accepting is I would love my enemies because I love God. Magagawa kong mahalin ang kaaway ko kasi mahal ko ang Diyos. Sino dito mahal niya ang Diyos? Dahil sa Diyos, mamahalin mo yung kaaway mo. Magagawa mo yun. Kasi mahal mo ang Diyos at alam mo yun ang inutos ng Diyos. Di ba sabi niya, and second is like it. Love your neighbor as you love yourself. Mahalin mo rin ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. So the only reason I think of for me loving my enemy is because I love God. And He wants me to love those people around me. It's an expression of my love for Him. Kapatid, pag minamahal mo pala yung kaaway mo, ine-express mo yung pagmamahal mo sa Diyos. Kasi ginagawa mo yun dahil mahal mo ang Panginoon. Mahal mo ba ang Diyos? Mahalin mo rin ang kaaway mo. So how do you know that a person loves you? Paano mo ba malalaman na mahal ka ng tao na yun? Paano kaya malalaman? Kayo, paano nyo malalaman na mahal ka ng tao na yun? Ano ginagawa nyo? How do you know that the person loves you? Alam niyo po, you test the person. You test the person. Test the person. Alam niyo nung unang panahon, pag nagmamahal ng tao, tinitest sila. Diba? Pinagsisibak ng kahoy, pinag-iigib, lahat ng pahirap nandun. Ngayon, nagkatinginan lang eh. Pwede na eh. Diba? Diba? Pasado na. Basta pogi. Diba? Dati, papahirapan yun. Susubukin yun. Pag umayaw yun, ay, pambihira. Diba? Test the person. At paano tayo tinitest ni Lord? Kapatid, kung mahal natin ang Diyos, tinitest niya kung susunod tayo sa Kanya. Are we really willing and ready to obey Him? Di lang natin sinasabi, paglabas natin dito, susunod tayo sa Diyos. Lord, ito ang gusto mo, ito ang gagawin ko. Dito nasusubok ang pagmamahal natin sa Diyos. Paano nasusubok pagmamahal natin sa Diyos? Through our, sabihin po natin malakas, obedience. Yung pagsunod natin. Pangalawa, nasusubok din ang pagmamahal natin sa Diyos. Through others. Kapatid, yung kaaway mo pala, ayaw-ayaw mong tao, yan pala yung pagsubok sa yung pagmamahal sa Diyos. Diyan nasusubok, gaano mo kamahal si Lord.
By loving others, we need to love God and we need to love others as well. And tinuturo po dito sa pinag-aaralan natin, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang mahalin natin ng Diyos. At paano natin siya mamahalin? Ulitin ko po pinakamahalaga sa lahat, ang mahalin natin ang Diyos. At paano natin, sige po, palakpakan natin si Lord. At paano ko siya mamahalin? Mamahalin ko siya sa pagsunod ko sa Kanya. Mamahalin ko siya sa pagmamahal ko rin sa iba. I will love others because I love God. This is how love explained by God. Na tayo po ay mabubuhay na nagmamahal sa Diyos. Sumusunod sa Diyos at nagmamahal sa iba. Purihin ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Tayo po ay magkukomunyon. Today is Communion Sunday. Let's worship the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God, we worship you, Panginoon. Once again, church, pwede pa natin itaas ang ating mga kamay. Hallelujah. Give your life for mine. Nailed to the cross, you crucified. All my sin and shame, it was washed by your mercy. Come on, sing it out. You gave your life for mine. Nailed to the cross, you crucified. All of my sin and shame, it was washed by your mercy. Sing it out once again. You gave your life for mine. Nailed to the cross, you crucified. All of my sin and shame, it was washed by your mercy. Kunin po natin ang communion elements. Let's worship the Lord. Today's Communion Sunday. Sambahin natin ang Panginoon. Bago po tayo mag-partake ng communion, sabi po sa Bible, when we were yet sinners, Christ died for us. He loved us first. Kung nag-uusap tayo tungkol sa pag-ibig, ang unang umibig sa atin ang Diyos. Nung makasalanan pa tayo, minahal na tayo ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, kapatid. At pag nagko-communion po tayo, pinapaalala sa atin, gaano tayo kamahal ng Diyos. Gaano tayo kamahal? Binigay niya ang buhay niya sa atin. He's willing to suffer on the cross, even to die on the cross. Because that's the only way for us to be saved. That's the only way for us para po ang ating kasalanan mahugasan, para po ang makasalanang tulad natin makapasok sa karya ng langit at magmana ng buhay na walang hanggan. That's the only way. But because He loves us so much, He's willing to suffer and give His life for us. Alam niyo po, ganun tayo kamahal ng Panginoon. At ano naman ang response natin sa pagmamahal niya? Kapatid, sumunod tayo sa Kanya. At kung namatay siya para sa lahat, sabi nga po sa Bible, whoever believes in Him should not perish. He died for everyone. But the only thing na kailangan gawin ng tao is to believe in Him so that we would be saved. But He loves everyone. He's willing to give His life to everyone. Kapatid, mahalin din natin yung mga taong yun. Lalo na yung kinukonsidera mong hindi ka mahal-mahal. Kasi tayo man din ay hindi ka mahal-mahal sapagkat tayo makasalanan. Minahal tayo ng Diyos. Hanggang ngayon, mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Kahit nagkakasala nga tayo, mahal pa rin tayo ng Diyos. He loves us. So today, let's celebrate His love for us. Let's come to the Lord's presence and worship Him and thank Him for His great love for us. Lord, maraming salamat at pinaintindi mo sa amin na ang pinakamahalaga sa buhay na to ay mahalin ka. Minsan naiisip namin may mga utos, kaya pala minsan ang tao ayaw kang tanggapin dahil ang nagiging hadlang ay yung utos. Naisip nila marami silang dapat sundin. But Lord, if we would only learn to love you, if we would only love you with all of our heart, mind, soul, and strength,
those commandments would not be burdensome to us. Those commandments, Lord God, would not be a hindrance for us to love you. Panginoon, we would be willing to obey you because we love you. Panginoon, hayaan niyo po na makita niyo sa buhay namin na mahal namin kayo. Hindi lang sa salita namin, kung hindi sa aming pamumuhay na handa kaming sumunod sa iyo. At Lord, hindi lang ikaw ang mamahalin namin, Lord. Mamahalin namin pati ang kapwa namin. Sapagkat ayaw mo, Panginoon, na ikaw lang ang mahal namin. Gusto mo, mahalin din namin ang kapwa namin. Tulad ng pagmamahal namin sa aming sarili. Salamat po, Panginoon, sa itinuro mo sa amin. We will be applying this to our lives. And Lord, even now, we thank you for this communion. Nagpapasalamat po kami dahil sa iyo. Nahugasan ang aming mga kasalanan, napagaling ang aming karamdaman, nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan at may tagumpay kami dahil sa iyo. Salamat po, Panginoong Jesus. Today we celebrate your love for us. Ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas. Sinasamba ka namin at nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Itong komunyon na ito ang nagpapaalala sa amin sa iyong dakilang pagmamahal. Pinupuri ka namin, O Diyos. Sinasamba ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's partake of the communion. Let's worship the Lord. All praise to the Lord Most High. All praise to the one who saved my life. Come on, church, lift those hands. Itaas mo yung mga kamay para sa Panginoon. Come on, sing it out. My King forever. All praise to the Lord Most High. All praise to the one who saved my life. All praise to Jesus Christ, my King of heaven, my King forever. All praise to the Lord Most High. All praise to the one who saved my life. All praise to Jesus Christ, my King of heaven, my King forever, my King of heaven, my King forever, my King of heaven. Come on, sing it out. Forever, my King of heaven, my King forever. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Oh, Panginoon, salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin. Wala nang iba, Panginoon, kundi ikaw lang. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito, sa pagkakataong masamba ka namin. Indeed, we're so blessed, Lord God, to worship you. We declare that we're blessed. At babaunin namin ang iyong masaganang pagpapala sa pagbalik namin sa aming mga tahanan, sa aming trabaho, negosyo, saan man kami, Lord God, tutungo sa linggong darating. Panginoon, pagpalain niyo kami at samahan. Purihin ka, O Diyos. Salamat po, Panginoon, at nakilala ka namin at naranasan namin ang iyong wagas na pagmamahal sa aming buhay. Pinupuri ka namin, O Diyos. Sinasamba ka namin. Tinataas namin ang iyong dakilang pangalan. O Diyos, sambahin ka. Purihin ka. Ito po ang aming pagsamba. Tanggapin niyo po sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen at amen. God bless you po. Happy Sunday. All praise